Umalansing na ang bell sa library ng aming paaralan. Hudyat na uwian na. Sa kauna-unahang pagkakataon, iba ang pakiramdam ko sa pag-uwi. Dahil hindi ito katulad ng dadaan pa ako sa mga kainan sa bayan o kaya naman ay makikisama pa sa barkada. Ngayon, naglalakad lang ako na tila ba wala akong naririnig sa paligid. Hanggang sa sumakay na ako sa jeep pa uwi. Subalit, sa simula pa lamang ng biyahe ay nakatulala lang ako. Kahit na maingay ang busina ng mga sasakyan, marami ang nagdadaldalan at magulo, bilang lang ang bagay na nabigyang pansin ko. Sa loob ng pampasaherong bihikulong sinasakyan ko, may umaalingasaw na radyo at nagulantang ako na ang balitang mula rito ay tungkol sa pagpapatiwakal, euthanasia at droga. Bigla na lamang pumasok sa aking isip ang klase kanina sa edukasyon sa pagpapakatao. Hindi kailanman naging biro ang depresyon, lalo na ang pagpapatiwakal. Ito ay ang sinasadyang pagkitil ng buhay na may malalim na dahilan, kaya kung sino man ang nakararamdam ng kawalan ng pag-asa, ay sabihan niyo lang ako at gawan natin yan ng paraan. Naalala ko pa, ang buhay ay regalo ng Diyos, kaya pakatandaan ninyong huwag itong sayangin, bagkos ay mahalin. Ang pagpapatiwakal ay mapipigilan kung meron tayong pagmamahal. Isang bagay na rin ang euthanasia o mercy killing na karaniwan sa ibang bansa kung saan ito ay pagpapatiwakal na sinusuportahan. Ito ay isang gawain kung saan napapadali ang kamatayan ng isang taong may matindi at walang lunas na karamdaman. Kung iisipin ay hindi tama, subalit ginagawa ito dahil ayaw na nilang makitang nagdudusa ang kanilang mahal sa buhay. Ito ang seryosong paliwanag ng aming guro. Dagdag pa niya, Isa pa ang droga o ang ipinagbabawal na gamot na kung tutuusin ay wala namang magandang na idudulot sa ating buhay. Ito ay isang estadong psikiko o pisikal na pagdepende sa isang mapanganib na gamot na nangyayari matapos gumamit nito ng paulit-ulit at sa tuloy-tuloy na pagkakataon. mula sa mga ito ay napaisip ako. Hanggang sa makakita naman ako ng mga nag-iinumang lalaki sa kalsada. May nabuo na namang memorya sa aking isip. Ano po ang alkoholismo? Tanong ng kaklase ko. Masama po ba ang uminom? Tanong pa ng isa at lahat ng iba pa ay nagtuturo ng mga kilala nilang mang-inom sa klase. Laking tuwa ko at hindi ako nabanggit. Habang nagtatawanan ang lahat, tumahimik ang paligid nang bigla nang magsalita si ma'am. Mga anak, ang pag-inom ay isang bisyo, subalit hindi natin masasabi kung ito ay masamang gawain o hindi. Maging kami na inyong mga guro ay nakatikim na ng alak. Pero ang alkoholismo ay labis na pagkonsumo ng alak o anumang inuming may alkohol sa katawan na maaaring maglagay ng buhay sa panganib. Ang mga epekto nito ay pinapahina ang enerhiya sa katawan, nagpapabagal ng isip at sumisira ito sa kapasidad na maging malikhain ang tao. Napatanong ako sa sarili ko kung alkoholismo kaya ang gawain na nakikita ko sa mga mamang ito. Nang biglang may nag-abot ng bayad sa akin at ito ay isang dalagang sa unang tingin pa lang ay alam ng buntis. Sa mga dalaga rito, sana alam ninyo na talamak ang maagang pagbubuntis at dahil dito, tumataas ang kaso ng abortion. Ang abortion o pagpapalaglag ay ang intentional na pag-alis ng isang fetus o sanggol sa sinapupunan ng ina. Ilan rin dito ay naging biktima ng karahasan, kaya kumbaga ay pro-choice sila dahil alam nila kung anong karapatan nila bilang babae at tao. Sa ibang bansa, legal ang abortion, samantalang sa relihiyoso nating bansa, mas pinapabura natin ang buhay o pro-life dahil alam nating mahalaga ito kahit na hindi natin alam ang tunay na kwento ng nagdadala. Gusto kong tanungin ang dalaga kung ano ang binabalak niya. Ngunit, hindi yun kaaya-ayang pakinggan lalo na at nasa publiko. Nasa tapat na rin naman ako ng aming kalye. Nang bumaba ako, laking gulat ko nang naririnig ko na ang ingay at maaliwalas ang aking pakiramdam. Sa tingin ko, ang kanina pang bumabagabag sa akin ay ang mga isyu ng buhay na totoong nangyayari. Sa huli, ay masaya akong uuwi.
Dahil alam kong hindi ko tinulugan ang katotohanan ito, bagkus ay lalo pang mag-aaral tungkol at dahil dito.